everyone! Welcome back to another vlog. So, meron ako nakitang Ola, bagong-bago guys. Sinilip ko siya and I found talaga. Nag-offer siya ng 6,000 pesos. And hindi po siya 7 days may pa-terms siya. Pwede kang pumili ng 2 terms, pwede ring 3 terms. Kung titingnan mo lang yung offer niya, mukha siyang promising. Akalain mo guys, yung i-offer sa'yo 6,000 agad. Tapos, not 7 days. Alam ko, ito yung mga gusto natin. Pero dahil bagong-bago po yung Ola guys, like super bago talaga. Allow me to show you na lang po kung anong nangyari, anong meron para meron kayong tamang expectations sa loan app na to bago nyo siya i-download. Welcome back to another vlog. It's Ate Red here at dito Ola po yung pinag-uusapan natin because my goal is to show you kung okay ba yung Ola o hindi. Pero syempre, kayo yung magde-decide niyan ha kasi expectations na naman po yung pinapakita ko dito. Kasi hindi po joke yung pag-uutang. It affects our financial goals. Kaya dapat siyang pinag-uusapan. So yung loan app na topic natin ay bagong-bago guys, as in. Yung loan app ay nada-download lang po sa Google Play Store, Android. O ayan, babanggitin ko naman guys yung aking cellphone na mabibili nyo pala sa Shopee. Pwedeng installment, pwedeng cash. Basta nasa Shopee, meron akong product link. Syempre, hindi ko naman ito babanggitin kung walang silbi yung pagbanggit ko, no? So, yung Ola na to ay nada-download lang sa Google Play Store. Kaya dito ko siya sa Android phone din-download. Again, if you're interested with this phone, meron tayong product link. Yung pangalan ng loan app ay si Bilo. Mukha siyang promising. So, yung loan app na to ay sabi is under CMS Pot of Gold daw. Oy, pot of gold. Anyway, so yung loan app na to pala, meron palang cancel ha. Cancel option. Huwag nyo nang hintayin na makarating pa kayo sa part na magpapa-cancel kayo guys. Pero yung loan app na to mukha siyang promising. Sasabihin niyang up to 80,000 pesos daw. Yung pwede niyang ipahiram. Looks promising, but looks can be deceiving guys. So sa 8,000 na yan, syempre hindi tayo makaka-expect na 8,000 yung offer sa atin. At nagulat ako yung offer niya sa akin ay 6,000 pesos. At may option akong ibaba sa 1,000 kung yun. Kasi hindi naman natin dapat sinasagad yung mga credit limit natin kung hindi naman kailangan, diba? So, 6,000 yung offer niya. At nagulat ako kasi may pa-terms siya. Isa 2 terms, isa 3 terms. Pero may final term siya na kunyari wave na daw kung good payer ka. Mapa 2 terms man or 3 terms, nasa inyo na yan kung uutangan nyo to o hindi. But wait, dapat nyo bang ibigay yung personal information nyo sa loan app na to? Nasabi nyo meron siyang registration, pero chinek ko sa list of registered online lending platforms, wala siya doon. Maybe, bagong-bago, hindi ba nakapag-update si SEC? Kaya sinubukan ko pa rin guys. Kaya nga nagkaroon ako ng offer na 6,000. It looks like any loan app na ayan, sabi ay one government ID lang yung kailangan and e-wallet, may bank. Pero binigay ko sa kanya yung GCash na lang guys. Hindi ako nagbigay ng bank. Meron pa siyang pa-calculation pero huwag nyo nang pansinin yan. Mamaya, naipakita ko sa inyo yung table. Siyempre, like any other loan app, hihingi po siya ng permission na ma-access yung mga anek-anek dyan sa cellphone natin. Pagkatapos ay i-click mo yung apply na kung gusto mo. Kung gusto mo talaga magpatuloy, but wag muna ha. Tapos may sabi pa siya dito na apply during working hours for instant processing. Alam nyo, instant nyo rin malalaman kung matatanggap nyo siya o hindi. At wait, stick around. Wait lang, tapusin nyo muna to. Hingi po siya ng permission na ma-access yung location, magpapa-OTP siya. Pagkatapos ng OTP, ayan na, hingi ulit siya, magpapaalam siya sa inyo na kailangan niya yung access sa SMS at saka sa images. O syempre naman, magsi-selfie ka at saka mag-upload ka ng ID mo. So, pag-click ko ng apply now, may pa-survey pa siya. So, ano man yung ilalagay nyo dyan, malalaman nyo naman yan guys, kung talaga bang legit siya at nagka-credit check siya. So, yun, 3 contact references po yung hihingin niya na kukunin mo from your phone book. And then yung mga IDs na tinatanggap, pwedeng national ID, driver's license, pwede, UMID, passport, PhilHealth, TIN, pwede, SSS, Postal Voters ID. So, yung binigay ko sa kanya, sabi ko nga sa inyo, gas-gas na yung ID ko, yung driver's license ko. Binigay ko sa kanya yung driver's license ko na in-upload ko from my gallery. Nagbigay ako ng GCash sa kanya. Kaagad niya na-detect yung GCash mo based siguro sa number na binigay mo sa kanya. Then pag-click ko ng next, pina-confirm niya na tama ba yung mapupuntahan ng GCash. O, huwag kayong magkamali dyan ha, sayang guys. After 4 seconds, lumabas yung offer niya na 6,000 na pwedeng 2 terms, pwedeng 3 terms. Pero guys, hindi man siya 7 days, pero every 7 days ka magbabayad. For example, dun sa 2 terms, sumalabas na 14 days lang siya, bayad ka na. Kasi yung last term, 2 pesos. Walain nyo na yan guys, hindi na anek-anek lang yan, drama lang yan. Nandun naman sa 3 terms, 7 days. So, 7, 7, 7. 21 days yung loan mo babayaran. Ang lang interest niya ha, kasi imagine, just because hindi niya pinakita kung may ikakalta siya, doesn't mean na mag-expect ka rin na buo matatanggap yung account. Pag-click ko ng details, may lumabas po na 3,599. Yung principal is 2,250. May fee siyang 750. Yung interest niya is 599. Ini-expect ko
Based on experience. Kasi guys, hindi naman to sponsored yung video na to ha. It's based on experience. Typical na mga loan apps na nakikita kong ganito. Parang feeling ko, ikakaltas niya to. So, say for example, 6,000. Tapos, kakaltas siya ng kakaltas siya ng 1,500. So, yung matataga 4,500. So, natakot ako sa ganito guys. Kasi even if, when I check the loan agreement, sabi ko sa inyo, dapat binabasa yun eh. When I check the loan agreement, wala siyang pasabi na magkakaltas siya, na may advance fee siya. Pero syempre, dapat advance tayo mag-isip kasi tayo naman yung magbabayad kung may utang tayong ganito, ano? So, tinry ko na muna sa 1,000 and buti na lang na-reject. So, hanggang dito lang po yung experience ko sa loan app na to at nagpa-cancel na ako ng account. Nakakatakot, nakaka-nerves guys na yung isang loan app ay hindi fully transparent. Sabihin man natin na, okay, mag-a-advance interest siya, pero pwede na kung yung loan app ay matagal talagang bayaran. Eh dito parang lumalabas 14 to 21 days lang, which is a no-no dahil kakaltas man yung interest or idadagdag, mataas pa rin yan for a loan na hindi nga umaabot ng 30 days. Now, dapat ba kayong umutang sa loan app na to? Kung talagang legit yung loan app, guys, I mean, nasa SEC, list of recorded online lending platforms, sasabihin ko, go ahead, baka. But wag na guys, wag nyo nang ibigay yung details sa loan app na to. Kasi ang hirap po magtiwala sa mga OLA na wala sa SEC. Meron man siyang registration, pero wala naman siya dun sa list of recorded online lending platforms sa SEC. Ang hirap ngang i-report yung mga OLA na andun. How much more yung OLA na wala dun, diba? So, dapat advance tayo mag-isip. So, nagpa-delete ako ng account sa loan app na to, guys, at in-uninstall ko siya sa cellphone ko. So, wala po siya sa App Store. Dito lang po siya sa Google Play Store. So, guys, this is a Samsung Flip 6. If you're interested, meron tayong loan app or loan platform na mas maaasahan, and that is S-Loan. Pay later. Hindi ko po sila pinopromote, I'm just saying. Kasi kung gusto nyo rin yung ganitong phone, kasi alam nyo, meron kasing chismis. Charot, chismis talaga. Meron kasing chismis, guys, na kapag masyado nang luma yung phone mo, may ibang mga OLA na ayaw na mag-continue. Like, hindi ka makakapag-selfie, nag-error na siya, nag-exit, yung during application. Kasi may mga OLA na hindi na compatible sa mga mga earlier phone models. So, kung kailangan nyo mag-upgrade, kayo yun. Binanggit ko na guys na meron tayo Shopee na product link. Kung gusto nyo, then go ahead, check it out. Nasa inyo yan. Or may other phones na naman kayong pagpipilian eh. But just so you know, kung meron kayong S-Loan tsaka S-Pay later, dun na kayo. Huwag kayo dito sa Olang to. So, ingat po tayo sa mga bagong salta ng mga OLA ha. So, yun lang for today's video. I hope meron kayong natutunan. I will see you on my next vlog.